Good morning guys. Ayan ang masinop kong asawa oh. Hindi namin talaga siya mapigil na mag-ipon ng mga kalakal. Kasi wala namang masama ang ginagawa niya. Walang masama dito sa pagbinta ng kalakal. Kasi itong mga kalakal na to, mga naiipon lang. Namin lalo, yung marami na yan, marami nang nabinta ng karaan, mga karton, galing doon sa anak namin kasi naglipat ng bahay. Inuwi dito sa amin at ibibinta dyan. Hinahatid naman ang sasakyan ng anak ko yan, ng manugang ko. O diba? Kahit barya-barya lang yan, pera na din yan. Wala namang masama sa pagiging masinop, diba? Anong masasabi mo, madam? Naku, butong. Uy, huwag kang magsalita ng ganun. Naka-video ka. Sagot ka ng maayos. Bakit mo ginagawa pa din ito na pwede namang hindi na? Ay, naku, naalala ko na kayo nagka-cancer. Ito yung nangangalakal. Tapos, ayun. Survivor ako sa cancer. Tapos, bakit mo naalala? Eh, siyempre, kahit ano. Paano kung mayaman ka na talaga at gagawin mo pa rin to? Natural. Dahil hindi naman masama. Hindi man ako naglalakaw. Tama yan. Kasi kahit maliit na bagay, pahalagahan, pag nagiging pera, pwede nang pambili ng bagoong, ng tinapay. Tulad nung nakaraan, nagbenta, sobrang dami guys. Daming karton, daming kalakal, mga plastic. Pero kumustahin mo ang binta, magkano lang? 140 plus. Pero pera na rin yun. 164. Ha? 164. 164. O, pera na din yun. Pero sobrang dami talaga. Nakailang hatid dito sa amin ang manugang ko ng mga kalakal. Siyempre, sinusuportahan pa rin namin siya. Pero sinasabing namin, wag na. Kasi pwede naman ang mga kalakal na ito, kung ibigay na lang doon sa mga naghahakot ng basura, magkaroon sila ng extra income. Pero siyempre, nakasanayanan niya. Tsaka walang masama dito kasi malinis na trabaho naman to. Ayan yung mga papel. Iniipon niya yan, sinisinop niya yan. Pag natimbang yan, may barya ka na. O diba? Mayroon daw siyang naalala. Ano ba yung naalala mo? Alin? Bakit mo ginagawa pa rin ito? Eh, survivor ako sa cancer. Asawa ko. Survivor ka sa cancer. Sino ba yung asawa mo? Si Andres. Anong pangalang buo? Andres Salar. Tapos, ano bang ginagawa niya nung may cancer ka? Eh, nangangalakal siya. Nangangalakal siya. Solo flight siyang gumagawa ng paraan. Pero walang nakakahiya doon. Wala na kaya. Kasi ako yun. Ginawa ko lahat ng paraan para at least yan, nakasurvive siya. Mahigit 18 years na siyang survive sa cancer niya. Nabulag na nga lang yung kanang mata. Patingin ang mata mo kasi hindi naman halata na bulag yung kanan. Ayan. Nabulag yan dahil sa cancer kasi yung cancer niya stage 4B na sa utak na. Sobra na siya noong naduling, nabingi. Pero bumalik na yon nang makimo siya. Diba? Bulag na isa talaga. Nakakaiyak pero pag naalala ko lang, saka lang ako naiiyak. Kasi maliliit pa yung mga anak namin. Noon yung engineer ko ngayon, ano pa lang siya, nasa kinder 2. Nagsimula na yung cancer ng ina. Pero awa ng Diyos ngayon. Engineer na siya, may maayos ng trabaho. Ito ang ina nila, survive. O diba? Malaking bagay. At alam natin, sa bawat galaw natin, ginagabayan tayo ng Diyos. Kasi kung wala ang Diyos, wala rin tayo. Kung talagang sabihin niya, lumarga ka na, lalarga ka na. Ibig sabihin, hindi pa siya pinapalarga noon. Kasi kailangan makapagpatuloy pa siyang mangalakal ngayon.
Pero hindi siya nangalakal sa tabi-tabi ha. Iniipon-ipon lang niya ang kalakal namin. Katulad niyan. Galing sa subdivision ng anak namin yan doon sa dinala dito sa bahay. Mamaya ibinta na yan sa kalakalan. Okay. Maraming salamat po. Pero mahaba pang kwento. Minsan ko na lang ikwento sa inyo kasi para maiyak kayo. Okay, thank you.